ay made to worship. So lagi po sinasabi sa atin na tayo ay nilikha ng Diyos para sumamba sa Kanya. So sa Bible, meron tayong palaging nakikita, nakadikit nung worship. At yun yung praise. Di ba? Laging kahit dito sa church, lagi natin naririnig, pag sinabing worship, may kadikit na praise. Kaya praise and worship. Pero ano nga ba yung pagkakaiba nitong dalawa na to? So yun yung pag-aaralan natin, actually ng 2 linggo. So ngayong linggo na to, ang ating pag-uusapan ay tungkol muna sa praise. Hindi kasi natin kakayanin kung sa isang pag-aaral natin siya kukunin lahat. So kung meron kayong mga dalang Bible, it may be manual or electronic Bibles, please open with me in the book of Genesis chapter 22, and we're going to read from verse 1 to 5. So this is a very common story, no? Na kung kayo ay lumaki sa Sunday school at kung kayo ay lagi nagbabasa ng Bible every year, no, madadaanan nyo to kasi nasa Genesis. Okay? So, Genesis 22, verses 1 to 5, sabi dyan, "Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. Then he said, Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning, and saddled his donkey, and took 2 of his young men with him, and Isaac his son. He split the wood for the burnt offering, and arose and went to the place of which God had told him. 4. Then on the 3rd day, Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. And Abraham said to his young men, Stay here with the donkey, the lad and I will go yonder and worship, and ye will come back, and we will come back to you." So, kung ating pag-aaralan, no, yung buhay or itong pangyayari sa buhay ni Abraham, mauunawaan natin na sa ating buhay may mga pagkakataon na itetest ng Diyos kung hanggang saan yung extent ng ating pagsunod. Itetest ng Panginoon yung ating loyalty sa Kanya sa pamamagitan ng paghingi sa atin, no? Na i-give up yung mga bagay na minamahal natin or yung mga bagay or mga tao na iniisip natin na hindi natin kayang mabuhay. Di ba? May mga experience ba kayong ganon? Na meron kayong tao na hindi nyo kayang mawala sa buhay nyo? Na parang pag nawala na yung taong yon, katapusan na ng mundo sa inyo. Di ba? Naalala ko noon, merong isang pastora na namatay yung kanyang asawa. So pagdating sa simenteryo, iyak siya ng iyak at sabi niya dun sa kanyang asawa, "Bakit mo ako iniwan?" Tapos sabi niya, "Isama mo na ako." So di ba ganun no? Kasi ayaw mo nga maiwan na mag-isa, sabi niya, "Isama mo na ako." Ang ginawa naman nung pastor na nanalangin doon sa burol, tinabig yung pastorang umiiyak. So halos muntikan siyang sumubsob doon sa hukay nung asawa niya. Tapos nahimasmasan siya. Sabi nung pastora doon sa pastor na, si pastor naman. So minsan, nasa isip lang natin na hindi natin kayang mawala yung mga tao sa buhay natin. Pero ang totoo, kahit na ayaw natin at isipin natin ganon, may mga bagay talaga na hindi tayo mahahawakan sa buhay natin. So, may mga pagkakataon na kailangan nating i-give up. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon.
Yung nangyari kay Abraham, it is a test, no? Siya ay sinubok ng Panginoon kung hanggang saan susunod si Abraham. Kung kung ano yung kayang i-give up ni Abraham para sa Panginoon. Bakit? So you see, si Isaac ang ipinangakong anak kay Abraham. So kumbaga, siya yung legitimate heir. So nag-iisa siya talaga na legitimate. Kasi yung isa namang anak, si Ismael, ay anak sa concubine. So, legally speaking, hindi talaga siya yung legitimate heir ni Abraham. Kasi ang ipinangako ng Diyos ay si Isaac. So siguro, nung lumabas si Isaac, nasa kanya lahat yung atensyon ni Abraham, no, ni Sarah. At palagi siya yung iniisip. Di ba gano'n naman tayo, lalo na kung nag-iisa yung ating anak, ang iniisip natin, ano yung makakabuti dun sa anak mo? Di ba? Nagpaplano ka ahead of time, lahat pinaghahandaan mo, di ba? Bago pa nga lang ipanganak yung anak mo, naihanda mo na lahat para dun sa anak mo. Di ba? Lalo na pag lumabas. So siguro, dumating yung time na talagang ang focus ni Abraham ay nandoon sa kanyang nag-iisang anak na si Isaac. Pero lagi nating tandaan, yung sinasabi doon sa Ten Commandments, di ba? That God is a jealous God. The God we serve is a jealous God. Hindi niya gusto na siya ay maging addition lang doon sa mga plano. Ang gusto ng Panginoon ay magkaroon siya ng priority seat sa ating mga buhay, sa ating mga puso. So, dapat sa atin bilang mga anak ng Diyos, dapat maging mahalaga sa atin yung relasyon natin sa Panginoon. Diba? Kasi pag nakilala mo kung sino talaga ang Diyos sa buhay mo, hindi na mahirap na sumbamba sa Panginoon. Hindi na kailangan lagi kang pilitin na ipalakpak mo yung kamay mo. Hindi na kailangan na lagi kang pilitin na itaas mo yung kamay mo para purihin ng Diyos. Hindi na kailangan sabihin sa iyo na ibuka mo yung bibig mo, purihin mo ang Panginoon. Di ba? It will come out naturally kasi kilala mo kung sino ang Panginoon sa buhay mo and you know that He deserved to be worshipped. No? Kaya nga, sabi, ang pangangaral ay ang pagsamba ay mas mahalaga sa pangangaral. Dahil darating ang panahon na hindi na necessary ang pangangaral, lalo na kung tayo ay nasa langit na, di ba? Wala na dong tatayo na pastor para mangaral. Pero yung pagsamba sa Panginoon, mananatili yan. Kahit pagdating mo sa langit, di ba sabi anong ginagawa doon? Ang mga nakapasok sa langit, ang ginagawa ay sinasamba sa ang Panginoon. Kaya, always put in mind that if you are a believer, you are called to be a worshiper. Magkadikit yan. Kung talagang tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, so every believer is called to be a worshiper. Sabi mo sa katabi mo, worshiper ka. Okay? So, doon sa aklat ni John, di ba? Chapter 4, ito yung time na nakikipag-usap ang Panginoon doon sa babaeng Samaritana, no? Doon sa balon. At sinabi niya, doon sa babae, yung tunay na pagsamba. At doon sa verse 23, kung ating sususugan, sabi doon, John 4:23, those that worship the Father must worship Him in spirit and truth, for the Father seeketh such to worship Him. Ang Panginoon ay naghahanap ng mga tao na sasamba sa Kanya. So, nung sa kanilang pag-uusap, sinasabi nitong babae
na merong isang particular na lugar na doon sila, or mountain, na doon sila pumupunta para sumamba. Pero in-explain sa kanya ng Panginoon na hindi mahalaga kung saan yung location, di ba? Or tamang lugar ng pagsamba. Ngunit, mas ang binibigyan ng halaga ay yung tamang attitude natin sa pagsamba. Kasi baka nasa tamang lugar ka nga, tapos hindi ka naman marunong sumamba sa Panginoon. Di ba? Katulad dito sa church, nagpapalakpakan na lahat, nag-aawitan na lahat, naglulundagan na, ikaw nakatulala lang. Di ba? If you truly know who God is in your life, hindi ka kinakailangan laging sabihan, hindi ka kinakailangan laging pilitin para sambahin ang Panginoon. Ang Diyos ay naghahanap ng mga tunay na sasamba sa Kanya. Ang bawat isa sa atin ay nilikha upang sambahin ang Panginoon. Pero dapat meron tayong tamang puso, no? Tamang espiritu yung nasa atin. Maaaring tayo ay nakarinig na ng mga magagandang sermon na talagang na-bless tayo, di ba? Na-encourage tayo. Dito, sa pulpito, palagi tayo nakakarinig ng sermon, and I believe na marami ng sermon tayo narinig na talagang na-bless tayo. Pero lagi nating tandaan na ang Diyos hindi siya naghahanap ng mga dakilang mensahero, no? Naghahanap ang Panginoon ng mga tunay na sasamba sa Kanya. Kaya dapat maunawaan natin na merong pagkakaiba yung praise and worship. So, pupunta ngayon tayo sa praise. Meron daw 3 bagay na dapat tayong malaman tungkol sa praise. 3 things about praise. Una, praise is natural. It comes out naturally. Hindi siya kailangan ituro kasi nga natural siya. It's the same thing pag ang bata ay lumabas sa ina, di ba? Kahit hindi mo yan turuan, marunong yan dumede. Maghahanap yan ng dede. Imagine mo yung sanggol, meron pang training ng pagdede. May nakita ba kayo ng ganon? Tinetrain yung sanggol na hindi, di ba? Ang hinahanap agad niya paglabas is yung dededehin niya. And then, sino dito ang tinuruan pa ng nanay niya ng umuya? Nung kayo ay kumain na, sino dito yung tinuruan pa ng nanay niyang umuya? O, ang pagmuya, bubukas mo yung bibig mo, tapos isusubo ko yung pagkain, tapos pagdidikitip mo yung ngipin mo, tapos paghihiwalay mo. Di ba wala? It comes naturally. Ang narinigan ko lang na hindi daw siya naturuan ngumuya ay yung pangamangking kong si Jewel. Hindi siya nanguya, kaya daw pag subo niya ng pagkain, nilulunok na lang niya. Pero, meron mga natural things, no, sa buhay natin. Ang kailangan lang, sabi, praise is natural. Ang kailangan mo lang ay hininga. Bakit? Kasi sabi dun sa Psalms 105 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Lahat daw na may hininga ay purihin ang Panginoon. This is very plain. This is very simple. Kung ikaw ay may hininga, dapat natural sa iyo ang pagpupuri sa Diyos. Hindi ka laging takhan. Ano ba yun? Tignan nyo nga yung katabi nyo. Humihinga pa ba yan? Di ba? Kung ikaw ay may hininga, dapat actively you participate in the praise of one true God. Sabi sa Psalms 96, verses 11 to 12, so bakit nasabi natin na this is natural, no? Praise is natural.
Sabi dito, let the heavens rejoice and let the earth be glad. Let the sea roar and the fullness thereof. Let the field be joyful and all that is therein. Then shall all the trees of the wood rejoice. So lahat na nilikha ng Panginoon were created, no? To be involved sa continual praise para sa Panginoon. Sino dito ang hindi nilikha ng Diyos? Meron ba? Meron ba dito ang hindi nilikha ng Diyos? Wala, di ba? Lahat tayo ay nilikha ng Panginoon. Kaya sabi dun sa awit, lahat ng may hininga, lahat na nilikha ng Diyos ay dapat sumamba sa Panginoon. Imaginein mo, yung mga puno, di ba? Yung mga halaman sa labas, lahat nung nakikita mo dyan, kahit yung mga hayop, di ba? Lahat yan ay sumasamba sa Lord. Yung huni ng ibon, sabi, yun daw ay kanilang tunog ng pagsamba. Imaginein mo yun. Lahat na nanilikha ng Diyos sumasamba, maliban na lang sa'yo. Dapat tanungin mo na yung sarili mo. Talaga bang ako ay nilikha ng Diyos? Kasi sabi, kung ikaw ay nilikha ng Diyos, praise should be a natural thing sa buhay mo. No? Kaya, kung dumating ang panahon, sabi, kung hindi na magpupuri, di ba, ang mga tao, ano na daw magpupuri sa Diyos? Yung bato. Imaginein mo yon, yung bato nagpupuri sa Diyos, ikaw hindi. Ibig sabihin, malala ka pa sa bato. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka malala sa bato. Diba? Kasi walang buhay eh. Walang buhay yung bato. Kaya nga di ba pag ang tao hindi daw marunong magmahal, sabi bato ang puso. Meron ba ditong bato ang puso? Wala naman, di ba? Lahat naman kayo marunong magmahal. So, pangalawa, sabi diyan, praise is mandatory. Kaya dun sa sinabi ng Panginoon sa Luke chapter 19 verse 40, he said in reply, I tell you, if they keep silent, the stones will cry out. Yung cry out dito, the stones will cry out in praise. So kung tayo ay mananahimik, kung hindi natin pupurihin ang Panginoon, sabi, yung mga bato, sila yung sisigaw ng papuri sa Diyos. Di ba? So kung ang bato ay sisigaw ng papuri sa Diyos, malala ka pa sa bato. Kung ikaw hindi ka makapagbigay ng papuri sa Panginoon. Di ba? So kailan sinabi to ng Lord? Yung pumasok dun sa triumphant entry. Doon niya sinabi na kung itong mga to ay tatahimik, yung mga bato ang magpupuri sa akin. So this is mandatory. Kung alam mo na ikaw ay nilikha ng Diyos, you ought to know who God is in your life. And if you truly know who God is, di ba, you will praise Him. Sa bawat pagbuka ng bibig mo, you will consider God. In every walks of life, in every decision that you will do, di ba? Sabi ng Bible, do it for the glory of God. So you see, every part of us, bilang pinaka-espesyal sa nilikha ng Diyos, dapat kakitaan tayo ng pagpupuri sa Panginoon. Bakit? Because God is worthy of our praise. Philippians chapter 2, verses 9 to 11,
So this verse tells us, therefore, God also has highly exalted him and give him the name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God and the Father. So you see, mandatory siya. Yun daw nasa langit, yun daw nasa lupa, kahit nga yung kailaliman ng lupa eh. Di ba? Dapat purihin ang Panginoon. So yun yung praise. Kahit nasaan ka pa, you should give praise to God. No, luwalhatiin mo ang Panginoon. Pwede mo siyang purihin ngayon, pwede mo siyang purihin mamaya. Basta ang sigurado, ang pagpupuri sa Diyos, it should be a continual act. Diba? Ito ay nagpapatuloy. Hindi pwedeng pupurihin ko si Lord ngayon, bukas pag malungkot ako, ayoko na siyang purihin. Diba? So praise should always be a part of our everyday life. So number 3. Number 3, understand that praise requires no virtue. Ano yung ibig sabihin ng virtue? Ano yung ibig sabihin ng virtue? Yung virtue, it is a behavior showing high moral standards. Ito daw yung nagpapakita ng mataas na moral. So pagdating sa pagpuri sa Panginoon, di ba? Walang level. Hindi komot ikaw ay makasalanan or nakagawa ng mali, hindi ka na pwede magpuri sa Panginoon. Di ba? Kasi ito nga ay para sa lahat. Hindi siya para sa matatalino lang, hindi siya para sa masasaya lang. Basta ikaw ay nilikha ng Diyos, you owe to worship God. So walang requirement na estado sa buhay. Walang requirement na itsura. Walang requirement na kalalagayan para sumamba sa Panginoon. Di ba? It is a natural thing and it is mandatory. So, wala siyang nire-require na virtue, na mataas na standard. As long as you have breath, as long as you know that you are God's creation, you owe to praise God. Di ba? Maraming dahilan para purihin natin ang Panginoon. Pwede natin siyang purihin at dahil sa ating kalusugan, di ba? Purihin natin siya dahil sa mga tinanggap nating blessings. Purihin natin siya sa karunungan na ibinigay niya sa atin. Purihin natin siya doon sa magandang trabaho na meron tayo. Kasi maraming tao naghahanap ng trabaho, but we were given a very good job. So we praise Him dahil nababayaran natin yung ating mga bills, di ba? Purihin natin ang Panginoon dahil meron tayong a very wonderful family. Purihin natin ang Diyos dahil meron tayong tahanan. Purihin natin ang Diyos because we have material things in life. Kaya dapat everything that happens to us, we share it to other people. That's one way of giving praise to God. Diba? I-share mo yung healing na ginawa sa iyo ng Diyos. I-share mo yung pagtugon ng Panginoon sa pangangailangan mo. I-share mo yung protection ng Panginoon sa buhay mo. Diba? So itong lahat ay ginagawa natin or nag-manifest through us because we are naturally made to praise God.
It comes out naturally. Kaya nga sabi ko sa iyo, kung hindi normal sa iyo ang pagpupuri sa Panginoon, tanungin mo na ang sarili mo kung ikaw ba ay nilikha talaga ng Diyos. Diba? Kasi kung nilikha ka ng Diyos, hindi mo kailangan ng malalim na pag-aaral para malaman mo kung paano yung pagpupuri sa Panginoon. So sabi sa Psalms 102, verse 18, wala yan dyan. Psalms 102 verse 18, "This will be written for the generation to come, that a people yet to be created may praise the Lord." So hindi lang sa henerasyon natin. That's the reason why praise should always be part of our life. Ito ay bahagi ng testimony natin so that meron tayong iiwan sa susunod na henerasyon. Imagine ninyo, kung itong henerasyon na ito ay hindi marunong or hindi sumasamba sa Panginoon, anong susunod na henerasyon meron tayo? Diba? Anong klase ng mga tao, anong klase ng mga mananampalataya magkakaroon ang church na ito? If yung pagsamba sa Diyos, yung pagpupuri sa Diyos, ay hindi magiging bahagi ng buhay natin. It should always be part of our everyday life. You should always praise God. Sa pagmulat pa lang ng mata mo, hanggang sa pagpikit ng mata mo bago ka matulog. Praise should always be part of our lives. So, we're going to read yung Psalms 148. Kaya kung meron kayong mga Bible dyan, babasahin ko siya, sundan nyo na lang. So, sinasabi dito na lahat ng nilikha ng Diyos ay kailangang sumamba sa Diyos. Sabi diyan, Psalms 148, "Praise the Lord! Praise the Lord from the heavens. Praise Him in the heights. Praise Him, all His angels. Praise Him, all His hosts. Praise Him, sun and moon. Praise Him, all you stars of light. Praise Him, you heavens of heavens, and you waters above the heavens. Let them praise the name of the Lord, for He commanded, and they were created. He also established them forever and ever. He made a decree which shall not pass away. Praise the Lord from the earth, you great sea creatures, and all the depths, fire and hail, snow and clouds, stormy wind, fulfilling His word. Mountains and all hills, fruitful trees and cedars, beasts and all cattle, creeping things and flying fowl, kings of the earth and all peoples, princes and all judges of the earth, both young men and maidens, old men and children. Let them praise the name of the Lord, for His name alone is exalted. His glory is above the earth and heaven, and He has exalted the horn of His people, the praise of all His saints of the children of Israel, a people near to Him. Praise the Lord. Dun sa binasa natin, sino dito ang hindi kasama dyan? Meron ba? Meron ba dito na hindi kasama dyan? Kasi meron na nga dyan young men, may maidens, meron ding mga adults, di ba? May children. So, ibig sabihin, lahat ay kasama. No? Tayo dapat, we ought to praise God every single day of our lives.
Sabi, itong buhay natin sa lupa ay pagpapractice ng magiging buhay natin sa langit. So kung dito, hindi ka maligaya na purihin ng Panginoon, kung dito, hindi ka interested na purihin ng Panginoon, paano ka sa langit? Di ba? Kung mandatory yan dito sa lupa, lalo na sa langit. So, ang lupa ang ating training ground. Dito pa lang, dapat nasasanay na natin yung ating sarili na pinupuri ang Panginoon. No, that we make praise as part of our everyday life. So, saan man tayong lugar, sabi hindi mahalaga yung lugar, ang mahalaga yung attitude ng iyong puso. Ano man ang ating sitwasyon, di ba? Ano man yung ating kalalagayan, ano man yung ating pinagdadaanan sa buhay, lagi nating tandaan na ang Diyos ay palagi naghahanap ng mga tao na sasamba sa Kanya. So, anong pagkakaiba ngayon nung praise sa worship? Sabi dyan, yung worship ay malalim na paraan ng praise. No? Worship is deeper than praise. So, yun yung ating pag-uusapan sa isang linggo. So, it is the expression. Yung worship, it is the expression of our heart. So, kaya huwag kayong mawawala sa isang linggo para makumpleto nyo no, yung buong topic na ito, that we are made to worship. So, sabi yung the worship, you are transported deeper into the presence of God. So, laging paalala sa atin na tayo bilang mga nilikha ng Panginoon, gawin nating priority ang Diyos sa ating buhay. Ba, hindi sinabing masama na magtrabaho, hindi sinabing masama ang mag-aral, or hindi sinabi na gumawa ka para abutin yung mga pangarap mo, or gumawa ka para masustain yung mga pangangailangan mo, but always remember that God wants us to put Him at the top of our lives. At the top of all our priorities. Diba? Kung priority mo yung family mo, dapat mas lalo si Lord. Kasi, sabi ng Bible, kung uunahin mo ang Panginoon sa buhay mo, isa sa ayos ng Diyos ang lahat ng bahagi ng buhay mo. Kung merong part ng buhay mo na hindi ka maayos, maybe merong mali sa pagpa-prioritize mo sa buhay mo. No? You are missing the most important thing, diba? The most important one that you should prioritize, and that is God. Kahit saan kadali ng mga paa mo, kahit ano ang marating mo sa buhay, wag na wag mong kalilimutan na merong Diyos na naghahanap ng sasamba sa Kanya ng tunay. Diba? God is always seeking for those who will worship Him in spirit and truth. And if you are a Christian, diba, you are called to be a worshiper. So tayong lahat po ay pumikit. Kung sa mga nakaraan na panahon ay masyado tayong kinain ng sobrang kaabalahan sa buhay, na sobrang kabisihan para masustain yung ating family needs, para maabot yung ating mga pangarap, that we forget na mayroong Panginoon na dapat tayong pinaprioritize sa ating buhay.
lumapit tayo sa Lord. Hilingan natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo po ako na ikaw po ang maging pangunahin sa aking buhay. Kahit na marami po akong pinagdadaanan, marami po akong problema, madami po akong stress, madami po akong trabaho, madami po akong isipin. Huwag kong kalimutan, Panginoon, na dapat po ikaw ang maging pangunahin sa buhay.